LeBron James, pinili ang Philadelphia. Bakit Sixers ang kanyang pinuntahan? Ito na ba ang huling misyon ng hari? Mga kabasketball, isa na namang napakalaking balita ang gumulantang sa buong NBA. Matapos ang napakaraming usap-usapan at haka-haka nitong mga nakaraang linggo, tuluyan nang nakumpirma na ang desisyong magpapabago sa takbo ng liga. Si LeBron James, ang all-time leading scorer ng NBA at isa sa pinakadakilang player sa kasaysayan ng basketball, ay pinili ang Philadelphia Sixers bilang kanyang bagong tahanan. Hindi ito ang inaasahan ng karamihan. Maraming nagsabing mananatili siya sa Lakers, may ilan ding naniwalang magre-retiro na lamang siya, habang ang iba naman ay inakalang susubukan niyang bumalik sa Cleveland. Ngunit sa huli, ang Philadelphia ang kanyang pinili at ang mas nakakagulat pa rito, tinanggap niya ang isang kontratang mas mababa kaysa sa kaya niyang kitain. Ipinapakita lamang nito na hindi na pera ang pangunahing dahilan ng kanyang paglalaro. Sa puntong ito ng kanyang career, iisa na lamang ang kanyang layunin, ang makuha ang isa pang NBA championship bago tuluyang isara ang isa sa pinakadakilang career sa kasaysayan ng basketball. Pero bakit nga ba Philadelphia ang kanyang pinili? Sa tingin ko, maraming dahilan kung bakit ito ang naging desisyon ni James. Una sa lahat, nakita niya ang sitwasyon ng Sixers bilang isa sa pinakamagandang pagkakataon para muling lumaban para sa kampyonato. Ang Philadelphia ay mayroon ng reigning superstar sa katauhan ni Joel Embiid, isa sa pinakamahusay na center sa buong NBA. Mayroon din silang napakabilis at napakagaling na scorer na si Tyrese Maxey, isang batang superstar na patuloy pang gumagaling bawat season. Dagdag pa rito ang elite two-way player na si Jaylen Brown at ang batang talento na si VJ Edgecombe na inaasahang magiging isa sa mga susunod na star ng liga. Sa mata ng isang veteranong tulad ni LeBron, napakalaki ng potensyal ng roster na ito. Isa pa sa mga dahilan ay ang pagkakataong hindi na siya kailangang maging pangunahing scorer araw-araw. Sa Lakers, madalas nating makita na kahit nasa edad 40 na siya, ay siya pa rin ang inaasahang bubuhat sa opensa. Ngunit sa Philadelphia, iba ang sitwasyon. Nariyan si Embiid para dominahin ang loob ng paint, si Maxey para umatake sa depensa gamit ang kanyang bilis, at sina Brown at Edgecombe bilang mga athletic wings na kayang gumawa ng puntos sa iba't ibang paraan. Ang papel ni James ay maaaring maging utak ng opensa, ang floor general na magdidikta ng bawat galaw ng team. Ito ang klaseng basketball na lalong babagay sa kanya habang papalapit na ang pagtatapos ng kanyang career. Isa sa pinakaaabangan ng mga fans ay ang magiging tambalan ni James at Embiid. Sa loob ng maraming taon, hinahanap ni Embiid ang isang tunay na elite playmaker na kayang gawing mas madali ang kanyang trabaho. Ngayon ay makakasama niya ang isa sa pinakamahusay magbasa ng depensa sa kasaysayan ng NBA. Isipin ninyo ang isang pick and roll sa pagitan nina LeBron at Embiid. Kapag dinoble si Embiid, madaling makakahanap si LeBron ng open shooter. Kapag naman si LeBron ang pinigilan, magkakaroon ng malawak na espasyo si Embiid para umatake sa ilalim. Napakahirap depensahan ng kombinasyong ito dahil parehong mataas ang basketball IQ ng dalawang superstar. Hindi lamang si Embiid ang makikinabang. Malaking tulong din ang pagdating ni LeBron para kay Maxey. Kilala si Maxey bilang isa sa pinakamabilis na guard sa NBA. Mahilig siyang tumakbo sa fast break at umatake sa open court. At kung may isang player na eksperto sa pagbibigay ng outlet pass at transition offense, walang iba kundi si James. Isipin ninyo ang bawat rebound niya na agad niyang ipapasa kay Maxey na rumaragasa sa kabilang court. Napakaraming madaling puntos ang maaaring makuha ng Sixers sa ganitong sistema. Isa pang napaka-interesting panoorin ay ang chemistry ni LeBron at Brown. Pareho silang malalakas, athletic at mahusay sa depensa. Habang tumatanda si LeBron, mas magiging mahalaga ang presensya ni Brown bilang pangunahing tagapagtanggol laban sa pinakamahuhusay na wing player ng kalaban. Samantalang si James naman ay makakapag-focus sa pag-organisa ng opensa at paggawa ng tamang desisyon. Kapag nasa iisang lineup ang dalawang ito, siguradong magiging isa sa pinakamahirap depensahan at pinakamahirap lusutan ang Philadelphia. Huwag din nating kalimutan ang batang si Edgecombe. Bagamat nagsisimula pa lamang siya sa NBA, napakalaki ng potensyal na ipinapakita niya. At kung may isang taong makakatulong sa kanyang development, walang iba kundi si James. Hindi lang sa loob ng court kundi maging sa disiplina, paghahanda ng katawan, tamang mindset at pagiging profesional.
Kilala si LeBron sa pagiging mahusay na leader at mentor sa mga batang player. Malamang na malaki ang magiging impluwensya niya sa paglago ni Edgecombe bilang future star ng Sixers. Kung pag-uusapan naman ang opensa nila, napakaraming bagong posibilidad ang mabubuksan. Maaari nating makita ang iba't ibang offensive sets na pinangungunahan ni James. Maaari siyang maging primary ball handler habang sina Maxey at Brown ay umiikot para sa open shots. Maaari ring gamitin si Embiid bilang pangunahing scoring option sa low post habang si James ang magdidikta kung kailan aatakihin at kailan ipapasa ang bola. Ito ang klase ng basketball na nagpapahirap sa kahit sinong depensa dahil napakaraming pagpipilian sa bawat possession. Sa depensa naman, napakalaki rin ng magiging epekto nito. Si Embiid ay isa sa pinakamahusay na rim protector sa NBA. Si Brown ay elite perimeter defender. Si LeBron, kahit hindi na katulad ng kanyang kabataan, ay nananatiling napakatalino sa pagbasa ng opensa ng kalaban. Kapag pinagsama ang karanasan, haba ng mga braso at basketball IQ ng mga ito, magiging isa ang Sixers sa may pinakamalakas na depensa sa buong liga. Ngunit syempre, hindi magiging madali ang lahat. Ang pinakamalaking tanong ay ang kalusugan ng team. Alam nating ilang beses nang nagkaroon ng injury si Embiid. Si James naman ay nasa huling yugto na ng kanyang career. Kailangang maging maingat ang coaching staff sa pag-manage ng kanilang playing time upang manatiling sariwa ang kanilang mga katawan pagdating ng playoffs. Sapagkat doon talaga masusukat ang tunay na lakas ng team na ito. Isa pang malaking hamon ay ang sakripisyo. Kapag maraming superstar ang nasa isang team, kailangang may mag-adjust. Maaaring bumaba ang average points ni LeBron. Kahit hindi na si James ang pangunahing hahawak ng bola, kilala siyang handang magsakripisyo para sa tagumpay ng team. Kung mananalo ang Sixers ng NBA Championship, magiging malaking dagdag ito sa kanyang legacy dahil maipapakita niyang kaya pa rin niyang maging mahalagang bahagi ng isang kampyon sa kabila ng kanyang edad. Para sa kanila, ang kanyang karanasan, pamumuno at kalmadong pagdedesisyon sa ilalim ng pressure ay maaaring maging susi sa matagal na nilang inaasam na titulo. Sa pagsasama ni na James, Embiid, Maxey, Brown at VJ Edgecombe, inaasahang magiging isa sila sa mga pinaka-aabangang team. Kapag nagkaroon sila ng magandang chemistry, maaari silang maging susunod na super team ng NBA. Ang talata ay nagtatapos sa pag-anyaya sa mga tagahanga na ibahagi ang kanilang opinyon. Sa tingin ba ninyo, tama ba ang naging desisyon ni James na piliin ang Philadelphia Sixers? Magiging sapat kaya ang kanilang roster upang manalo ng NBA Championship? O may ibang teams pa ring makakapigil sa kanila? I-comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating NBA updates at basketball analysis. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.